Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, actually, nung isang araw, meron sa aking nagmensahe. Bago pa lamang po mag-undas, siguro mga October 31 or November 1, na meron daw pong gagawing movement itong tatlong simbahan. Iniisip ko, anong klaseng simbahan? Ang alam ko lang naman na simbahan is Katoliko and INC. Sabi sa akin ng kaibigan ko, merong tatlong simbahan na meron daw pong galit, di umano. Dito daw po kay PBBM. So that yung tatlong simbahan na yan, magpupulong-pulong para nga po gawan ng scandal si President Bongbong Marcos. And by the mid of the November, magra-rally daw po. So, nagulat ako. Sabi ko, clueless ako kung anong simbahan yun. Kasi kung Katoliko, mukhang malabo naman ata. Kasi syempre, di ba, human rights. So, pinaglalaban ni President Bongbong Marcos. Itong karapatang pantao, imposibleng mag-rally ang Katoliko against sa kanya. Now, meron akong nakitang post. Dito nga po kay Jesus Falsis or Jesus Falsis. Sabi dito, DDS game plan, magpaputok ng scandal that leads to BBM Kuno between November 3 to 7. Then, massive rally by INC plus JIL plus KOJC around November 15 to 18. So, the anniversary of FM Seniors Burial at Libingan ng mga bayani. To preempt the November 30 rally, magpapatalo ba kayo? So, gaganapin daw po, kuno, ang kanilang rally dito nga po sa anniversary burial ng former late president na ama ni President Bongbong Marcos. You know what, mga minamahal? Ano yung napapansin nyo sa tatlong simbahan na to? 'Di ba? Yung JIL, yung KOJC, at yung INC. Yung mga religious group na yan, ano yung napapansin ninyo? Meron silang common denominator, diba? Which is anti-Marcos. Kasi black voting yung INC, yung KOJC, syempre, diba? Ang founder niyan, si Kibuloy, na ngayon ay detainee, diba? Na supporters ni Sara Duterte, itong si Kibuloy na nakulong, detainee pala, diba? Na anti-Marcos. And also yung JIL, syempre, nasasangkot ngayon sa issue. Itong si Joel Villanueva sa issue nga po ng flood control. So, meaning, isa lang yung common denominator nila is anti-Marcos. So, hindi ba't napaka-ironic na itong mga religious group na to na non-tax-paying institution, tapos sila pa yung nangunguna sa destabilization? Hindi ba kayo nagugulat doon, mga minamahal? Kasi, itong kumalat na post na game plan nila sa mismong eksaktong anniversary ng libing ni former President Marcos is pre-attempt na yan para sirain or magkaroon ng destabilization dito nga po sa administrasyon. So, meaning mga minamahal, nag-orchestrate, 'di ba? Itong mga dapat faith gathering sana 'di ba? Mga minamalang gagawin nila kaso mukhang ay, nako, Diyos mio, Santa Barabaram Bendita. So, political move na disguise as a spiritual event. Parang feeling ko yung rally nila is parang faith gathering, pero yung theme is anti-Marcos. 'Di ba? Mga minamahal, para sirain, i-destabilize itong si President Bongbong Marcos. Anyway, let's be clear. Freedom of religion is sacred. 'Di ba? Sagrado. Pero kapag ang simbahan ay ginawang political machinery, nawawala na doon ng essence ng faith. Kasi 'di ba, unang-una, yung simbahan hindi po nagbabayad ng ng buwis. Yung mga religious institution hindi nagbabayad ng buwis. Ibig sabihin, exempted sila sa mga financial obligation katulad ng ginagawa ng mga ordinaryong Pilipino, just like me, 'di ba? Nagbabayad tayo ng tax. So, this is the most scariest things and question na gusto kong erase. Like, 'di ba, bakit sila yung nangunguna at humihingi ng pagbabago sa gobyerno? Sila nga mismo yung hindi tumutulong para magpondo dito sa ating gobyerno. Pangalawa,
yung direct political intervention, 'di ba, ng simbahan sa pamahalaan, yung both separation ng church and state ay nawala na yung common sense doon. Kasi kapag ang rehiyon ay nagdidikta kung sino ang dapat maupo or kung sino dapat ang bumaba, wala na tayong demokrasya doon. So, ibig sabihin, meron na tayong theocracy disguised as activism. So, 'di ba mga minamahal? So, hindi to aksidente kung totoo man. Kasi yung JIL, sabi ko, may common denominator. 'Di ba mga minamahal? Yung KOJC, ganun din. Yung INC, ganun din. May mga common denominator sila. Yung INC, sabi ko nga sa inyo, matagal na kilala sa block voting at matibay na alliance ng ilang mga senador, kagaya ni Marcoleta, na tingnan ninyo, yung kanyang kinikilos ay parang anti-Marcos at pro-Duterte. So, kilala natin yung pattern ng INC for political mobilization. Yung JIL, more on moral cover. Tapos yung KOJC naman is loyal base. So, ang nagbubuklod sa kanila, iisa lang na direksyon, which is destabilize itong si President Bongbong Marcos at ipasok itong si Sara Duterte. So, ngayon, ano ba yung mangyayari kapag matanggal si President Bongbong Marcos? Una, magkakaroon dyan, syempre, ng constitutional crisis. Hindi tayo kikilalanin ng ibang bansa kapag wala tayong presidente. At kapag pinatalsik si PBBM, sino mo po? Syempre, yung gusto nila, si Sara Duterte. So, hindi taong bayan ang panalo dito, kundi yung mga politiko na ginagamit ang faith bilang political armor. So, nakakalungkot isipin na nakikiapid yung mga religious group na yan na in the first place, hindi nga naman sila nagbabayad ng tax. Tapos, mangunguna sila sa pagbabago kuno. 'Di ba mga minamahal? Anyway, so pangalawa, magiging president na ito. Kahit sinong presidente, pwedeng patalsikin na nila. 'Di ba mga minamahal, pwedeng patalsikin basta't may simbahan or may kilusan na may sapat na followers, paulit-ulit na yung mangyayari. So, hindi na people power ang mangyayari. Ito ay religious manipulation na. And they are disguised as a public outrage. So, malinaw yung essence ng kanilang ginagawa. At pangatlo, babalik tayo sa cycle ng division. 'Di ba? Habang ang gobyerno nag-aayos ng ekonomiya, may mga spiritual soldiers na gagamitin ito as a black propaganda. So, ang tanong natin dito, God works ba ito or trabaho ng mga desperado? Tanong lang mga minamahal. Kaya mga kababayan, tandaan natin, hindi lahat ng rally ay para sa bayan. Hindi din lahat ng faith gathering ay banal. 'Di ba? Minsan ginagamit nila ang simbahan as a shield, 'di ba, ng mga taong takot sa hustisya. At ang tunay na pagbabago ay hindi nanggagaling sa microphone or sa preacher, kundi sa konsensya ng mamamayang Pilipino. At kung tunay kang maka-Diyos, 'di ba? Hindi mo hayaan gamitin ang pananampalataya bilang sandata sa politika. So, naintindihan niyo yung message natin, mga minamahal. So, ang bansang ito ay hindi dapat pamunuan ng simbahan or ng mga self-appointed messiah, kundi dapat Pilipino. Kasi God's people voice are God voices. Tama ba yung natin, yung comment natin, mga minamahal? Ano ba yung the voice of the people is the voice of the God, 'di ba? And naniniwala pa din ako, there are so much more na mga INC and JIL and also KOJC na matitino. Kumbaga, they have the faith but hindi sila sasali sa mga ganitong klaseng rally. Kasi meron kasing iba yung nasobra na sa pagiging fanatics, sa pagiging panatiko, 'di ba, mga minamahal? So now anyway, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!